Ito po. Tingnan niyo po itong resulta ng pagtatawas ko. Ito ang kumuha sa anak ni Mang Rodel. Isa hutong aswang. Isang aswang na uwak-uwak. At alam ko kung saan sila nakatira. Dito kami nakatira dati. Dito kami masayang namuhay kasama ang buong pamilya ko. Ang nanay at tatay ko, ang mga tiyo at tiya ko, kasama ang mga pinsan ko. Lahat sila kasama kong namuhay sa lupaing to, pero dito rin sila lahat namatay. Mahina ka pa, Amara. Siniguro namin kunin ka at patayin habang mahina ka pa. Hindi namin nahayaang mangyari ang propesiyang nagsasabing isang pilay na albularya ang tatapos sa lahi namin. Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding galit? Yung tipong kahit na ilang taon na ang lumipas, bit-bit mo pa rin ang bigat ng emosyon na idinulot nito sa'yo. Ganyan ang naramdaman ni Amara nang mamatay ang buong pamilya niya mula sa isang masalimuot na trahedyang dulot ng mga nilalang ng dilim o sa madaling salita, mga aswang. Yan po ang tampok naming kwento sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Minsan sa buhay natin, siguradong nakaranas na rin tayo ng matinding pag-aasam na makaganti. Yung tipong gabi-gabi kang hindi pinatutulog ng mithiing yon hanggat hindi mo na isa sa katuparan. Alam ko na masama ang gumanti, pero para sa akin, hindi ito masama, lalo na kung sa mga aswang mo gagawin. Magandang araw po, Miss Anne. Mahilig kami ng lola ko sa mga aswang horror stories. Nakakatuwa kasi hindi lang pala kami ang merong ganitong karanasan. Nakakatuwa rin na may mga nagsishare na tulad kong isang albularya. Nang mapadpad kami sa inyong channel, nagsimula na kaming mahumaling kaya naman nagpasya akong mag-share na rin ng kwento ko. Marami akong karanasan dahil isa akong albularya, pero itong ibabahagi ko ay ang karanasan na kahit kailan, hinding-hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Amara at ito ang kwento ko sa kung paano kong nakamit ang hustisyang matagal kong pinaghandaan. Amara! Apo! Amara, tumingin ka sa akin! Lola, sobrang sakit po. Sobrang sakit ng kaliwang binti ko. Alam kong masakit. Pero kailangan na natin umalis. Kailangan mong tiisin ang sakit na nararamdaman mo hanggang sa makalis tayo rito. Pakiusap, Apo. Pakiusap. Halika na. Pero Lola, hindi ko na po may galawang kaliwang pa ako. Hindi ko na po kayang itayo. Ano ka mo? Halika. Tutulungan kita bumangon. Ang bigat mo, Apo. Iwan niyo na lang po ako. Tumakas na po kayo kasama ng mga pinsan ko. Kung pipilitan niyo pa ako isama sa kabila ng kalagayan ko. Wala. Baka pati po kayo hindi na kayo makatakas. Hindi ako aalis nang hindi kita na isasama. Pero Lola, Ikaw lang ang maaasahan kong tutulong sa akin para magantihan ang mga uwak-uwak na sumira sa lupain natin. Kaya hindi ako papayag na hindi ka kasamang makaalis dito. Tatagan mo ang sarili mo. Pilit akong inakay ni Lola Budang kahit na hirap na akong tumayo. Isang matulis na kahoy kasi ang tumama sa tuhod ko dahil sa isang kalunos-lunos na pangyayari sa aming lupain. Isang lupon ng mga uwak-uwak na aswang ang sumugod sa baryo namin at pinuntirya ang mismong lupain ng aming pamilya. Ang sabi ng lola ko, dumating daw sila para maghiganti sa ginawa ng mga tsuhin ko sa pinuno nila. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Mahimbing lang kaming natutulog at nang magising ako, nagkakagulo na ang lahat. Nakakapanghilakbot ang nadatnan namin nang lumabas kami ng bahay. Kasabay ng marahas na kulog at kidlat, makikita ang mga nagkalat na bangkay ng mga kamag-anak namin.
Iyak ako ng iyak habang pilit akong inaakay ni Lola Budang palayo sa mga nasirang kabahayan. Lola, saan po kayo pupunta? Sobrang lakas ng ulan. Huwag ka na munang mag-isip, Apo. Halika na. Bilis! Ang mga pinsan ko po, sila Tiyo, saan sila pupunta? Apo, huwag mo silang masyadong intindihin. Kaya na ng tiyo mo ang mga pinsan mo. Ikaw lang ang prioridad ko sa ngayon. Ano na pong mangyayari sa atin ngayon? Pinatay nilang mga magulang ko. Sinira nilang bahay natin. Apo, alam kong walang kasing sakit ang nangyari sa atin, pero sigurado ako na masaya ang mga magulang mo na nakaligtas ka, na nakaligtas tayo. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay tatagan ang mga sarili natin. Naiintindihan mo? Tatagan para makabalik tayo at gantihan ng mga aswang na gumawa nito sa atin. Oo, Apo. Gaganti tayo sa mga uwak-uwak. Hindi tayo papayag na manatili silang payapa sa kabila ng ginawa nila. Sa kalaliman ng gabi habang pabugso-bugso ang malakas na ulan, hirap man sa paglalakad, pilit kaming tumakas. Nakalampas kami palabas ng baryo at nakahanap ng masasakyang kuliglig. Pasalamat kami na kakilala yun ni Lola kaya pinasakay kami ng libre at pinatuloy na rin sa bahay niya. Sa tuwing maaalala ko kung paano namin nalampasan ang gabing yon, hindi ko mapigilang maiyak. Kahit na 2 taon na ang nakalipas, paulit-ulit pa rin akong binabangungot sa gabi. Paulit-ulit pa rin pinapaalala sa akin na kailangan kong bumalik para makapaghiganti pero magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko malalabanan ang mga uwak-uwak na aswang. Hindi pa rin tong mutya na pwedeng tumapos sa mga uwak-uwak na aswang. Oh, Apo ko, nakauwi ka na pala. Kumustang paglalakbay mo? May nahanap ka bang mutya na pwede nating magamit? Pasensya na po kayo, Lola. Wala pa rin po eh. Ay, ganun ba? Ay nako, wag mo nang masyadong pilitin ang sarili mo. Ayos lang yan. Teka, ano pala yung dala mo kung ganon? Mutya ng palay po. May nakapagsabi sa akin na magandang panlaban to sa mga aswang. Kaya lang nung ginamit ko, hindi siya umiepekto eh. Paano naman yung epekto? Hindi naman talaga panlaban sa aswang yan, kundi pampaswerte lang. Ay, alam mo Apo, ang mabuti pa magpahinga ka na muna sa paghahanap ng mutya na makakatulong sa atin na para sa panlaban sa mga uwak-uwak. Alam kong sabi ka ng makipaghigante pero hindi tayo uusad kung masyado kang nagmamadali. Lola, hindi pa ba dapat ako nagmamadali sa lagay na to? 2 taon na tayong humahanap ng paraan pero hanggang ngayon wala pa rin. Ano pong gusto mong gawin ko? Pabayaan na lang silang maging malaya? Apo ko, huminahaw ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat. Pero kung nagmamadali ka at pinapagod mo ang sarili mo, ikaw lang din ang kawawa. Palaging may tamang pagkakataon ng mga nangyayari sa buhay. At ang paghihiganti natin sa mga uwak-uwak, darating din yan. Pero kailan pa po? Kapag marami na silang nakuhang buhay, bukod sa buhay ng mga kamag-anak natin? Basta Apo, sigurado akong darating din ang araw na yon. Hindi man sa ngayon, pero pwedeng bukas. Kaya halika na. May paparating daw na bagyo kaya pumirmi ka na muna rito sa bahay. Huwag mo kong iiwanan sa ganitong panahon. Pasensya na po kayo sa inasal ko, Lola. Sadyang nahihirapan na po talaga ako eh. Ang bigat po sa dibdib. Parang hindi mawawala tong pasan kong sama ng loob hanggat hindi ko nasisigurong wala na yung mga uwak-uwak na yon. Kung bakit ba naman kasi hindi pa tinapos nila Tiyo yung buong lahi ng mga uwak-uwak, yung pinuno lang ang pinatay nila. Ni wala rin naman tayong ideya kung anong ginamit nilang panlaban sa mga yun. Uwak-uwak ang isa sa pinakamahirap na kalabaning aswang. Matagal din bago napatay ng mga tsuhin mong pinunong uwak-uwak. Inabot sila ng lagpas 7 taon. Kaya ikaw, huwag kang magmadali dahil ikaw lang mag-isa. Ang hirap pong mga pa, Lola. Ano po kaya kung taong hanapin ko imbis na mutya? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin na po? Hindi ko maintindihan eh. Baka lang po may albularyo o manunugis na nakakaalam kung paano mapapatay ang mga uwak-uwak. Siguradong meron dahil kinayang ang labanan ng mga tsuhin mo. Kaya lang, bihira yon. Kaya nga po, Lola. Pero susubukan ko pa rin po.
Baka sakaling makahanap ako ng taong pwedeng tumulong sa akin kesa mo siya ang hinahanap ko. Kung ano ang sa tingin mong tamang gawin. Pero sa ngayon, kailangan mo na munang magpahinga. Sige na nga po, Lola. Sa loob ng 2 taon matapos ang malagim na trahedya sa pamilya namin, sinimulan ko na ang paghahanap ng pwedeng makatalo sa mga uwak-uwak. Ang mga uwak-uwak kasi ay uri ng mga aswang na hindi basta-bastang namamatay gamit ang mga karaniwang pangontra sa aswang. Gaya na lang ng asin, bawang, buntot pagi at iba pa. Dahil kaya nilang kontrolin ang mga pangontrang yon. Kinakailangan ng mas malakas na uri ng pangontra tulad na lang ng mutya o kaya'y anting-anting na malakas ang taglay na kapangyarihan. Noong gabing yon matapos kaming kumain ng hapunan, siniguro naming maayos na nakasara ang mga bintana at pinto dahil may tatama raw na malakas na bagyo sa bansa at kasama ang bayan namin sa maapektuhan. Mabuti na lang at nakauwi agad ako bago pa man tumama ang bagyo. Salamat sa Diyos hindi tayo naapektuhan ng bagyo. Sinabi mo pa, Apo. Sana lang at wala ring naapektuhang ibang tao tulad natin, ano? Kaya nga po eh. Pero alam naman po natin ang realidad na kung may napakalakas na bagyo, siguradong may napapahamak. Ipagdasal na lang po natin na sana hindi maraming naapektuhan. Ganun na rin yun. Pinakomplikado mo lang. Tao po! Dito po ba ang bahay ng mga albularyo? Tao po! Abay, sino yun? Parang yung bagong lipat ho yun, Lola. Si Mang Rodel. Oo nga, no. Pero bakit naman kaya siya nandito ng ganitong oras ang aga-aga pa? Alam niyo po ang mabuti pa pagbubuksan ko na. Tao po! Pakiusap, tulungan niyo po ako! Diyos ko, maraming salamat naman at pinagbuksan niyo ako. Mang Rodel, bakit po? Ano nangyari sa inyo? Amara, mabuti at tama ang bahay na napuntahan ko. Pasensya ka na ha. Alam kong bagong salta lang kami rito pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko mahanap ang anak ko. Ano? Nawawala pong anak niyo? Oo, habang napakalakas ang ulan, bigla na lang may sumugod sa bahay namin na isang nakakatakot na nilalang. Mahaba ang dila niya, may mga balahibo ng ibon at tila demonyo ang itsura. Kinuha niya ang anak ko. Sinubukan ko siyang habulin pero dahil maulan, wala akong nagawa. Para na akong mababaliw sa kakahanap sa kanya, Amara. Pakiusap, tulungan mo ako. Puminahon na po muna kayo, Mang Rodel. Makakaasa po kayo na tutulungan ko kayo. Halika po dun sa loob ng bahay. May dala po ba kayong gamit niya? Kakailanganin ko sana yun para sa pagtatawas ko sa kanya eh. Oh, eto ang ipit niya sa buhok. Nablot ko to habang pilit ko siyang binabawi doon sa kakaibang nilalang. Sige ho, tara po sa loob. Susubukan po nating alamin kung nasan siya. Diyos ko, sana naman at buhay pa ang anak ko. Sana nga ho, Mang Rodel. Apo ko, ito na at kumuha na ako ng maliit na palanggan at kandila para makapagsimula ka na agad sa pagtatawas. Maraming salamat po, Lola Budang. Maasahan po talaga kayo. Tara po, Mang Rodel. Maupo na muna kayo rito. Sinimulan ko agad na dasalan ang ipit ng anak ni Mang Rodel. Saka ko ito hinipan at inilapag sa tabi ng maliit na palanggana. Pagkatapos, sinindihan ko naman ang kandila habang patuloy na bumibigkas ng lengguwahe na ginagamit ng mga albularyo. Pinatak ko ang kandila sa tubig at naghintay na may mabuong imahe. Saglit lang at tuluyang lumabas ang imahe ng isang aswang. Pero hindi lang yun basta-basta. Ang imaheng nakita ko ay itsura ng uwak na may mahabang dila. Isang uwak-uwak na siyang matagal ko nang gustong makaharap. Apo, bakit natigilan ka yata? Ano bang nakita mo? Lola, mukhang alam ko na po kung saan hahanapin ang anak ni Mang Rodel. Nahanap mo agad siya? Talaga? Pero paanong nangyari yon? Hindi naman madali ang paghahanap ng nawawala gamit lang ang pagtatawas. Eto po, tingnan niyo po tong resulta ng pagtatawas ko. Ito ang kumuha sa anak ni Mang Rodel, isa hutong aswang. Isang aswang na uwak-uwak. At alam ko kung saan sila nakatira. Ibig mo bang sabihin, buhay pa ang anak ko? May ililigtas pa natin siya. Nararamdaman ko pa po yung presensya niya. Kaya malamang buhay pa siya. Magandang balita po yun, Mang Rodel, kaya huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung ganun, puntahan na natin siya. Kailangan ko makita ang anak ko. Pero delikado. Hindi ordinaryong aswang lang ang kakalabanin ninyo.
Kahit anong klaseng aswang pa po yan, haharapin ko. Mabawi lang ang anak ko. Hindi ka po sasama, Mang Rodel. Kaya kong iligtas ang anak niyo. Nang mag-isa ka lang? Pero paano? Kakayanin ko po. Huwag po kayo mag-alala. Apo, baka nagpapadalos-dalos ka lang. Sigurado po ako, Lola. Kung hindi akong gagawa, sino? Pero hindi ka pa ganun kahanda. Kailan po ba ako magiging handa? Hahayaan ko lang po ba yung anak ni Mang Rodel? Kung ganon, sasama ako. Hindi po pwede. Alam ko na kung ako lang mag-isa, baka hindi nila ako mapansin. Mas mapapadali ang gagawin kong pagsugpo sa kanila. Sa paanong paraan? Susunugin kong baryo nila. Ano? Nahihibang ka na ba talaga po? Hindi pwedeng binabalak mo, baka pati ikaw madamay sa pagkasunog. Yun lang ang natatanging paraan, Lola. Hindi nila makukontra ang apoy. Magtiwala lang po kayo sa akin, kakayanin ko to. Mang Rodel, hintayin niyo lang po ako sa bahay niyo at ibabalik ko sa inyo ang anak niyo. Ligtas at buong buo. Walang pagdadalawang isip na nag-impake kaagad ako ng mga gamit na dadalhin papunta sa baryo kung saan kami dating nakatira. Ang baryo na yon ay kasalukuyan ng naging abandonado. Yon ang sabi ng mayor namin. Ang hindi nila alam, hindi simpleng inabandona ang baryong yon. Kung hindi kasi ito nilisan ng mga taong taga ron, malamang kinain na sila ng mga uwak-uwak. Matagal na akong humahanap ng pagkakataon na muling bumalik doon, kahit pilit akong pinipigilan ni Lola dahil hindi pa nga raw ako handa. Kaya lang kung hindi pa ako babalik sa pagkakataong ito, paano naman ang anak ni Mang Rodel? Hindi kakayanin ng konsensya ko ang maghintay ng isa pang araw, lalo na't alam kong may batang naghihintay sa akin. Apo, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Maghanap na muna kaya tayo ng pwedeng makasama. Ang sabi ng kaibigan ko, may nakilala raw siyang retiradong sundalo na pinamanahan ng mutya ng kidlat. Malakas na panlaban daw yun sa mga uwak-uwak. Sa tingin ko, maiging hanapin mo na muna siya. Kailan nyo naman po yan nalaman? Nung nakaraang araw lang, nakaligtaan kong sabihin sa'yo dahil kararating mo lang kagabi, di ba? Lola, napapansin ko po na parang pinipigilan nyo na po ako ng husto. Para pong ayaw nyo na pong gumanti ako sa mga uwak-uwak. Base sa sagot nyo, parang matagal nyo na pong alam eh. Ano kasi, Apo? Ay, pwede bang wag na nating ituloy ang pag-iigante? Nasa maayos na kalagayan naman na tayo, hindi ba? Lola, nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa nila sa buong angkan natin? Apo, kasi paano mo kakayaning bumalik at makipaglaban doon ng ganyan ang sitwasyon mo? Ano pong sitwasyon? Napilay po ang kabilang pa ako? Alam mo naman pala Tingnan mo nga at paika-ika ka kung maglakad dahil wala nang puwersa ang kaliwa mong paa. Hindi ko na rin kayang tulungan ka dahil mahina ng pangangatawan ko. Kaya sa tingin ko, mas mabuting gayahin na lang natin ang ginawa ng tsuhin at pinsan mo. Magtago na lang din tayo. Ayoko po. Ayokong mapahamak ka, Apo. Bago bawian ng buhay ang tatay mo, inihabiling ka niya sa akin. Tama nang nawalan ako ng anak. Hindi na ako papayag na mawalan pa ng apo. Magtatagumpay ako, Lola. Magtiwala po kayo sa akin. Kahit pilay man ako, kaya ko silang utakan. Sa dami ng pinagdaanan ko nitong nagdaang 2 taon, tumibay na po ako. Nasanay na ako sa ganitong paraan ng paglalakad. Kaya Lola, pakiusap. Huwag niyo na po akong pigilan. O siya, sige. Papayagan kita. Pero kailangang may kasama ka. Puntahan mo ang bahay na ito. Ito ang address ng tirahan niya. Kailangang mapasama mo siya sa'yo bago ka pumunta sa baryo ng mga uwak-uwak. Ipangako mo sa akin. Susundan kita doon. Lola naman, wala na akong oras para maghanap pa ng kasama. Hindi mo maililigtas ang bata kung ikaw lang mag-isa. Susundin mo ba ako o hindi? Ano pa nga po bang magagawa ko? Wala na akong nagawa kundi sundin ang kagustuhan ni Lola Budang. Tinanggap ko ang papel kung saan nakalagay ang address ng sinasabi niyang retiradong sundalo. Imbis na ako ang magtampo dahil sa ginawa niyang paglilihim sa akin, hindi na ako nakakibupa. Pagkatapos kong mag-impake ng mga gamit, bumiyahe na agad ako patungo sa address na sinasabi ni Lola. Hindi yun kalayuan sa baryo namin, halos 1.5 oras lang ang biniyahe ko bago ako makarating doon.
Pero kakaibang daan patungo sa bahay nito. Masyadong matataas ang mga talahib at puno. Nang itanong ko sa driver ng tricycle kung tama bang pinagbabaan niya sa akin, tama naman daw. Tama ba talaga tong address na to? Sobra namang magubat ang daan. Parang wala ring mga bahay. Ay, bahala na nga. Baka medyo malayo-layo lang talaga yung mga bahay dito. Kahit nag-aalangan, tumuloy pa rin ako sa paglalakad sa masukal na gubat. Pero tinamaan nga naman talaga ng kamalasan dahil nang saktong nakakita na ako ng mga kabahayan, saka naman biglang bumuhos ang malakas na ulan. Diyos ko naman, kung minamalas ka nga naman talaga oh. Ay naku, ano ba to? Ang dulas ng daan. Aray! Sa kakamadali kong makarating sa mga kabahayan na nakita ko, nadulas ako at nahulog sa isang bangin. Parang ginawa ang bangin na ito para sa mga hayop dahil may nakatanim ding isa pang bitag sa ilalim. Mabuti na lang at hindi tumama ang paa ko ron dahil siguradong tuluyan na akong magiging baldado. Sinubukan kong umakyat pataas pero sobrang dulas at lambot ng lupa dahil sa lakas ng ulan. At malalim din talaga ang hukay na pinaghulugan ko. Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Naku, nalinti ka na. Hindi hayop ang nahuli ko. May tao ba dyan? Saklolo! Nahulog ako rito! Tulong! Miss, naku, Diyos ko. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba naipit sa bitag na nakabaon dyan? Hindi naman. Pero... nakakainom na ako ng tubig ulit. At nakakain ko na rin yung mga damo. Pati na yung lupa. Pakiusap, tulungan mo na ako. Teka, ito na. Ibababa ko ang lubid para makakit ka. Ilang saglit pa may tumamang lubid sa mukha ko kasunod ng paglitaw ng ulo niya mula sa itaas ng bangin. Kaagad naman akong humawak sa lubid at sinubukang umakyat. Pero bago ko pa man magawa, hinatak na niya ako ng walang kahirap-hirap. Hingal na hingal ako ng tuluyan na niya akong maiahon. Pilit kong pinupunasan ang mukha ko habang sinusubukan kong tingnan ang mukha niya. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nasaktan talaga ako. Ang sakit ng katawan ko, pati ng mga hita ko. Puro ako gasgas dahil dun sa batong nasa gilid ng bangin. Bakit nga ba kasi may bitag para sa hayop sa daanan ng mga tao? Di naman kasi dito ang daan papunta sa baryo namin. Doon sa kabila. Eh bakit dito ako binaba ng tricycle driver? Sira ulo pala yun eh. Saan ka ba binaba? Sa may tapat ng puno? Oo, doon nga. Doon nga talaga yung babaan. Hanggang doon lang kasi sila pwede. Maglalakad ka pa papunta ron sa mismong kalsada papasok sa baryo namin. Ay, kahit sino malilito sa mga pinagagagawa nila eh. Sana sinabi man lang sa akin ni Lola na ganito palang daanan dito. Nalito tuloy ako. Teka, huwag tayo rito mag-usap. Doon tayo sa jeep ko. Sobrang lakas ng ulan. Nababasa ka na pati yung bag na dala mo. Hala, oo nga pala. Ang mga gamit ko nabasa na. Hindi pwede mabasa ang mga nasa loob nito. Tara, tumakbo na tayo. Medyo malayo pa yung jeep ko. Nandun pa oh. Pero, hindi ako makakatakbo. Ha? Bakit naman? Nasaktan ba yung mga paa mo? Wala naman akong nararamdaman sa paa ko dahil pilay ako. Ha? Naku, pasensya ka na at hindi ko alam. Mabuti pa, aakain na lang kita ha. Halika, humawa ka sa balikat ko. Ilagay mo rito ang braso mo. Pero... O bakit? Natatakot ka ba dahil estranghero ako? Huwag ka mag-alala. Makakaasa ka mapagkakatiwalaan mo ako. Ay, sige na nga. Hindi naman ako makakaarte pa sa lagay na to. Halika na, lumalakas na ang ulan. Nag-aalangan man dahil tulad nga ng sinabi niya, isa siyang estranghero. Wala na rin naman akong ibang magagawa. Kung hindi ako magpapatulong sa kanya, mahihirapan akong umalis sa masukal na gubat na ito, lalo na at madulas, gawa ng malakas na buhos ng ulan. Ilang minuto rin ang tinagal bago kami nakalabas sa gubat at nakita ko ang isang lumang owner-type jeep. Agad niya akong inalalayan para makasampa ng maayos bago siya sumunod. At nang maayos na kaming nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, kumuha naman siya ng tuwalya at inabot yon sa akin. Pasensya ka na, tuwalya lang muna yung maiabot ko sa'yo ha. Wala kasi akong pamalit na damit dito pero kung gusto mo, pwede ka naman sumama sa bahay ko at pahihiramin kita ng damit. Doon ka na rin magtanghalian habang nagpapatuyo ka. Yun ay kung ayos lang naman sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-abala pa. May hinahanap lang akong tao rito na kailangan kong makausap. Baka kilala mo siya. Sino bang hinahanap mo? Hindi kasi sinabi sa akin ng lola kong pangalan ng pinapahanap niya sa akin eh.
Pero yung lolo niya, ang pangalan daw Rigor at pinamanahan daw siya ng isang mutya na pwedeng makatulong sa akin. Mutya? Anong klaseng mutya? Mutya ng kidlat daw? Tignan mo nga naman oh. Sa dinami-rami ng taong makakainkwentro mo, ako pa talaga? Ano ibig mo sabihin? Teka, ikaw? Ikaw bang hinahanap ko? Sabihin na natin na may alam ako tungkol sa lalaking hinahanap mo. Yun bang mutya na sinasabi mo? Gagamitin sa pagpatay ng aswang, no? Paano mo nalaman? Narinig ko kasi yung tungkol sa mutya ng kidlat na yon, na malakas daw na uri ng panglaban sa mga aswang na hindi basta-basta. Kaya kung kailangan mo ang mutya ng kidlat, malamang nagagamitin mo sa pagpatay ng aswang. Teka, isa ka ba sa tinatawag na manunugis? Hindi ako manunugis, pero albularya ako na may gustong patayin na isang grupo ng mga aswang. Grupo? Gaano kalaki yung grupong yun? Isang buong baryo. Grabe, at ikaw lang mag-isa? Kakayanin ko naman sigurong pumunta doon ng mag-isa. Pustaan, hindi mo kakayanin yon. Kailangan mo nga talaga ng suporta. Pareho kayo ng lola ko, walang tiwala sa akin. Pero ano pa nga ba? Kaya nga hinahanap ko yung lalaking may-ari ng mutya ng kidlat eh. Kaya lang aabutin tayo ng ilang araw o kaya naman ilang linggo para lang mahanap yung lalaking may-ari ng mutya ng kidlat. Ano? Dito yung address na tinutukoy ni lola. Hindi na ba siya dito nakatira? Dito siya nakatira pero umalis siya para maglakbay at maghanap ng kasagutan sa mga tanong niya. Saan naman kaya siya pumunta? Hindi ko alam eh. Kaya nga matatagalan tayo kung hahanapin ba natin siya. Hindi na ako pwede magtagal pa. Kailangan ko na siyang mahanap ngayon din dahil may iniligtas akong bata. Paano nga yan? Mahirap siyang hanapin sa ngayon lalo na at may bagyo. Baka niloloko mo lang ako ha. Ang mabuti pa, magbabahay-bahay na lang ako para tanungin kaysa magtiwala sa'yo. Pwede naman. Pero sa tingin ko, hindi ka makakahanap ng sagot sa mga taong nandyan. Dahil wala talaga akong tiwala sa lalaking nagpakilala sa akin bilang Ricardo, nagpasama ako sa kanya papunta sa baryong tinutukoy ni Lola. Nagbahay-bahay kami. Tinanong kung may nakakakilala ba sa apo ni Lolo Rigor, pero lahat sila ay walang ideya kung sino yon. Nanlulumong sumama tuloy ako sa bahay ni Ricardo kung saan pinahiram niya ako ng pamalit sa basang damit na suot ko. Pinakain niya rin ako ng tanghalian na palihim kong pinataka ng kalamansi para masigurong hindi siya aswang na nanlilin lang. At nang makumpirma kong totoo nga ang mga sinasabi niya, medyo nagtiwala na rin ako sa kanya. Habang nakaupo sa may sala at abala sa pagpapatuyo ng mga gamit kong nabasa, nag-usap kami ni Ricardo. Ang kailangan mo lang naman kasama na may alam sa mga aswang, di ba? Ang kailangan ko yung mutya ng kidlat. Pero hindi mo nga mahahanap yun sa ngayon. Kaya nga mas mabuting magsama ka na lang ng taong pwede kang tulungan sa pagliligtas dun sa bata. Sinasabi mo bang ikaw ang isama ko? Oo, sama mo na ako dyan. Kung hindi mo na itatanong, marami akong alam tungkol sa mga aswang. Malapit kaya kami ni Lolo Rigor at marami siyang kinukwento sa akin tungkol sa mga nilalang na kagaya nila. Kaya pala kilala mo yung apo niya habang yung iba nilang mga kapitbahay hindi nila alam. Hindi ba taga rito ang apo ni Lolo Rigor? Hindi siya taga rito. Umuwi lang siya nung namatay si Lolo Rigor. Mas malapit pa nga ako sa lolo niya kaysa sa kanya. Kung ganon, may alam ka pa bang ibang paraan para mapatay yung mga aswang na uwak-uwak? Madali lang. Di sunugin sila. Sabi ko na nga ba, hindi na kailangan ng mutya ng kidlat. Galing ko palang manghula. Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, yun lang naman kasi yung pwedeng magamit para mapatay yung mga aswang sa madaling paraan. Hindi madali ang pagpatay sa kanila dahil marami sila. O ano, may plano ka ba? Halimbawa na hindi mo nga mahanap yung may-ari ng mutya ng kidlat. Gaya ng sinabi mo, yun talaga ang plano ko, ang sunugin sila. Kaya lang, ayaw ni Lola na pumunta ako doon na mag-isa eh. Kaya nga naghahanap ako ng kasama. Naghahanap ka na rin pala ng kasama, edi isama mo na ako. Paano ako makakasiguro na talagang marunong ka makipaglaban at hindi ka lang magpapabigat sa akin kapag sinama kita? Sa paanong paraan ko ba mapapatunayan? Pwede mo naman akong isama ron eh. Tapos iwanan mo na lang ako tsaka ipakain sa mga aswang kung magpapabigat ako. Pinanliitan ko siya ng mga mata. Malakas ang kutob ko na may kakaiba sa kanya pero hindi ko talaga mapunto kung ano. Pinag-isipan kong maigi kung isasama ko nga ba siya habang nagpapatuyo ng mga gamit. Sa totoo lang, pwede ko siyang isama para may magamit akong sasakyan papunta doon. Pwede ring alalay kung kailangan ko ng mga paa sa oras ng takbuhan.
Kaya nang matapos ako sa pag-aayos ng mga gamit, nakapagpasya na ako. Papatayo na sana ako sa upuan pero agad niya akong inunahan. Nilahad niya ang kanyang mga kamay sa harap ko para tumulong. Kibit balikat ko yung tinanggap at saka pumwersa paangat hanggang sa makaharap ko na siya. Ibig bang sabihin yan, pumapayag ka na? Inabot mo yung kamay ko eh. Payag na ako. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka magiging pabigat dahil talagang iiwanan kita at gagawing pain sa mga aswang. Yun, wag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko makakatulong ako sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Mag-impake ka na ng mga gamit na dadalhin mo para makaalis na tayo. Ngayon din? Oo, kailangan na nating mailigtas yung bata. Umaandar yung oras at bawat minuto pwedeng mapahamak na siya. Sa pagkakaalam ko, ang mga aswang na uwak-uwak, hindi nila basta-bastang kinakain ng biktima nila. Nag-iimbak sila para sa kinabukasan. Tama ba ako? Oo, pero kung wala silang ibang biktima, wala silang ibang pagpipilian kundi ang kainin na siya. Kung ganun, maghahanda na ako agad. Hintay mo na lang ako sa labas, saglit lang ako. Naghintay ako kay Ricardo. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang pagmasdan ang paligid. Hindi kalakihan ang bahay niya, sakto lang para sa isang tao. Kaya sigurado ko na mag-isa lang siya. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit nakakaramdam ako ng presensya ng isang albularyo sa bahay. Si Ricardo, alam kong hindi siya albularyo, pero ang bahay niya, malakas ang presensya ng isang albularyong matagal na nanatili dito. Tulad nga ng sinabi ni Ricardo, saglit lang ay lumabas na siya, bitbit ang isang bag na siksik sa laman. Nagtatakang tinaasan ko tuloy siya ng kilay. Ang bilis mo naman yata mag-impake. Mga importanteng bagay lang sanang dinala mo Importante ang mga to. Talaga? Bakit parang napakarami naman yata? Tsaka, ano mga pinaglalagay mo dyan? Mga bawang, asin, damit, tsaka kung ano-ano pa. O siya sige, basta't wala kang dalang mga hindi kailangan Tara na. Teka, tutulungan na kita maglakad. Pilay lang ang kabilang pa ako pero kaya ko pa naman maglakad kaya ayos lang ako. Di ba nagmamadali nga tayo? Kaya nga aakayin na kita. Ay nako, ano pa nga ba magagawa ko? Mapilit ka. Alam mo, iangkas mo na lang kaya ako sa likod mo, no? Parang mas mabilis yata akong ganyan. Tara na, angkas ka na sa likod ko. Ayoko nga. Talagang hindi siya nagpaawat. Inakay niya pa rin ako kahit sinabihan ko na siyang huwag na. Pilit niyang hinawakan ang braso ko at saka iniakbay sa balikat niya para mas madali akong makasakay sa owner type jeep. Ewan ko ba kung bakit pero kahit kanina lang kami nagkakilala, parang ang bilis kong naging komportable sa kanya. Siya nga pala, pwedeng hindi masunod sa plano mga mangyayari Kapag nangyari yon, dapat maging handa ka. Wala ka bang pangalawang plano? O sakali mang pumalpak? Wala. Hindi na ako masyado nakapaghanda dahil nagmamadali na nga. Kung may ililigtas kang bata na nasa bingit ng kamatayan, uunahin mo pa bang mag-isip ng backup plan? Hindi na, diba? Pero kahit na, kailangan pa rin natin yun. Ang plano mo, sunugin ng mga aswang. Pero paano kung ganito pa rin yung panahon pagdating natin? May magagawa pa ba tayo bukod sa pagsunog sa kanila? Lalabanan ko pa rin sila gamit ang mga tipikal na panlaban sa mga aswang. Pwedeng gamitan ko sila ng itak o kahit na anong matalas na bagay. Basta, bahala na. Hindi naman natin malalaman kung hindi tayo makakarating dun, di ba? Sa bagay, bilib din talaga ako sa katapangan mo, no? Pilay ka pero wala kang inuurungan. Kahit alam mong mas malaki yung posibilidad na hindi ka magtatagumpay. Talagang tumuloy ka pa rin, ha? Sino ba kasing nagsabi na hindi ako magtatagumpay? Wala naman. Wala nagsabi. Sabi ko nga magtatagumpay ka eh. Alam kong alam mo rin na pagtatagumpayan ko to dahil kung hindi, sasama ka ba? Umiling siya at sumang-ayon sa sinabi ko. Hindi naman siguro siya susugod sa isang gyera na alam niyang pwede siyang matalo. Hindi niya isasakripisyo ang buhay niya kung alam niyang mamamatay din siya. Kaya naman humayo na kami. Naging maayos ang unang isang oras ng biyahe. Patuloy naming pinag-usapan kung paano gagawin ang plano. Lahat ng mga dapat niyang tandaan at marami pang iba. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, hindi namin inaasahan ng biglang malakas na buhos ng ulan. Amara, sobrang lakas ng ulan. Kailangan na muna nating huminto. Diyos ko, bakit naman umulan ng ganito kalakas?
Hindi ba dapat medyo mahina ng bagyo dahil kahapon pa yan nagsimula? Hindi naman natin mauulaan kung anong galaw ng bagyo. Kailangan na talaga nating huminto, kundi madidisgrasya tayo. Halos wala na nga ako makita sa daan, oh. O sige, huminto na muna tayo. Wala bang tabing ang sasakyan mo? Basang-basa na ako rito, oh. Meron, pero sa tingin ko, hindi natatalab dahil sa sobrang lakas ng ulan. Subukan mo pa rin. Makakatulong yan para mabawasan yung pagkabasa natin. Teka, paparada lang ako sa gilid. Dahil sa sobrang tindi ng lakas ng ulan, kinailangan naming huminto sa pagbiyahe. Inihinto ni Ricardo sa gilid ng malaking puno ang sasakyan at sa kanya binaba ang mga tabing. Sa pagmamadali, tumulong na rin ako sa kanya. Hindi pwedeng mabasa ang mga dala naming gamit, lalo na ang mga asin at posporo na nasa bag ko. Nang matapos naming ibaba ang mga tabing, binuksan niya ang dala niyang bag at naglabas doon ng 2 jacket. Agad na tumaas ang kilay ko, lalo na nang makitang ang daming laman nun at puro pang-emergency. Matagal nang nakahanda ang mga gamit mong yan, no? Ah? Paano mo nalaman? Hindi mo maiisip na magdala ng flashlight, first aid kit at kung ano-ano pa sa loob lang ng ilang minuto. Oo. Matagal na talaga nakahanda ang mga gamit na to. Nagdagdag lang ako ng bawang at asin dahil wala akong ganun. Bakit may nakahanda kang ganyan? Hindi natin alam kung kailan biglang magkakaroon ng sakuna, di ba? Kaya palagi akong handa. Ang galing mo ah. Hindi lahat ng tao maiisip yan. Siyempre, Boy Scout kaya to. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Pinagdududaan mo ba ako? O hindi ah. Swerte ko lang talaga na ikaw ang nakahanap sa akin dun sa gubat. Mukhang mapapakinabangan nga talaga kita. Tama ang desisyon mong sinama mo ako, di ba? Oo na. May tama ka na. Ayusin mo naman yung pagkakasabi. Para namang sinasabi mo sira ulo ako eh. Ikaw may sabi niya na. Teka. Medyo humupa ng ulan. Pwede na siguro tayong tumuloy. Titignan ko. Oo nga, humupa na. Ano bang hinihintay mo? Umalis na tayo para makarating na. Sumang-ayon sa akin si Ricardo at sinimulan ng buksan muli ang makina ng sasakyan. Pero sa kinamalas-malasan nga naman, kahit ilang beses na niyang sinubukang i-restart ang sasakyan, hindi pa rin ito bumubukas. Kaya naman ang ginawa niya, lumabas na muna at sinilip ang makina. Hindi na ako umasa na may magandang balita siyang dala nang bumalik siyang nakabusangot. Ano nangyari? Basa ng tubig yung ignition coil eh. Di ko agad maayos dahil umuulan pa rin. Baka mabasa lang din ulit eh. Paano yan? Anong gagawin natin? Wala tayong pagpipilian kundi ang maghintay na tumila na ang ulan. Siguro humanap na muna tayo ng bahay na pwede nating masilungan. Mabuti pa nga. Teka lang, bababa ako. Tutulungan na kita. Medyo madulas ang apakan eh. Sige. Teka! Nababasa ako. Ay, pasensya ka na. Ito, payong. Teka lang, parang ang dilim naman masyado rito. Nasaan na ba tayo? Malapit na tayo sa baryong pupuntahan natin. Dapat may mga tao pa dito banda. Tara, subukan na natin maghanap ng pwedeng masilungan. May mga bahay kaming nakikita sa munting baryong napuntahan namin. Sinubukan naming kumatok sa bawat bahay na madadaanan pero walang sumasagot. Nakakapagtakang tila ba walang katao-tao sa lugar na ito. Ilang saglit pa sa paglalakad namin, muling bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na kinakaya ng dala naming payong ang pinagsamang ulan at malakas na hangin, kaya pilit kaming kumatok ng paulit-ulit sa bahay kung saan inabutan kami ng ulan. Tao po! May tao po ba dyan? Hindi po kami masamang tao. Kailangan lang po namin ng tulong. Tao po! Wala yata talagang tao. Ano kaya kung pasukin na natin? Ano ka ba naman? Masamang pumasok sa bahay ng may bahay, no? Hindi naman masama lalo na kung wala namang tao. Ano ka ba, Amara? Baka umalis lang yung may-ari. Umalis? Halos lahat ng pintong kinatok natin dito walang tao. Hindi mo man lang ba napansin na ang buong baryong to abandonado? Sigurado ka ba talagang abandonado? O hindi lang tayo pinagbubuksan? Ilang pinto nang kinatok natin, lahat sila hindi tayo pinagbubuksan? Baka naman hindi lang tayo pinagbubuksan. Kasi may pamahiin silang bawal magbukas ng pinto sa gabi. Ay naku Ricardo, ako na nga bahala, tumabi ka na dyan, ako na magbubukas. Amara, teka lang. Bakit mo binuksan? Kailangan natin ng masisilungan dahil kapag nagkasakit tayo siguradong ligwak ang plano nating tugisin ng mga uwak-uwak. Pero baka may tao sa loob. Teka, bubuksan ko ang ilaw.
Walang ilaw? Paano ba yan? Kung may tao rito, bakit walang kuryente? Malay mo naman, gasera lang yung gamit nila. Di ba may flashlight ka dyan sa bag mo? Akin na. Sige, teka lang, kukunin ko. Eto. Hahanap tayo ng gasera na sinasabi mo para magkaroon ng liwanag. Teka lang, Amara. Papasok ka ba talaga? Huy! Naku, ang bakla mo naman, Ricardo. Trespassing kasing ginagawa natin. Tsaka hindi ako bakla, no? Ay, ayan. May gasera nga. Buksan natin, dali. Akin na yung bag mo. Kukuha ko ng gas tsaka posporo. Pagkakuha ng gaas at posporo, kaagad kong binuksan ang takip ng burner. Pagkatapos ay binuhos ko sa loob ng kaunting gaas bago ko inayos ang mitsa at sinara pabalik ang takip. Nang masigurong ayos na, sinindihan ko na ang mitsa at tuluyan nang kumalat ang liwanag sa loob ng bahay. Lumang-luma na yung mga gamit dito. Oh. Tignan mo, may mga hindi pa nahugas ang pinggan. Tignan mo, nabalot na ng lumot. O, diba? Abandonado nga, ang kulit mo eh. Bakit inabandona yung lugar na to? Samantalang parang ayos pa naman ang lahat. Pwedeng may banta sa buhay nila. Ibig mo bang sabihin, inaabot na rin ng aswang ang lugar na to? Bakit parang natatawa ka? Hindi naman ako natawa. Hindi ako bingi. Narinig ko ang sinabi mo. Sa tono mo para kang hindi naniniwala sa mga aswang. Ano? Naniniwala ako. Paano mo naman naisip na hindi? Nagtiwala ako sa iyo, Ricardo. Sa oras na malaman kong niloloko mo lang ako, patay ka talaga sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi kita niloloko. Ba't naman kita lolokohin? Sasamahan ba kita hanggang dito kung niloloko lang kita? Aba, malay ko. Baka malakas pala talaga ang tama mo. Alam mo, mabuti pa. Magpahinga na lang tayo. Pero, bago yan, magpalit na muna tayo ng damit. Kasi basang-basa tayo ng ulan, no? Wala na akong pamalit. Tsaka, konti lang naman yung basa sa suot kong damit eh. Ano ka ba? Meron akong dalang damit dito. Yung mga damit na pinagliitan ko nung binatilyo pa ako. Pwede mo itong suotin. Tsaka huwag ka na mahiya. Ikaw na may sabi, di ba? Na bawal ang magkasakit. Bakit ba naman kasi alam mong bumabagyo, di ka man lang nagdala ng mga damit pamalit? Wala sa isip ko na may mangyayaring ganito bago ako umalis. Ang tanging nasa isip ko lang, makabalik sa bar yung kumitil sa buong pamilya ko at iligtas yung batang balak nilang biktimahin. Ang ibig mong sabihin, hindi lang pala tungkol to sa pagliligtas mo sa bata. Gusto mo rin makaganti, tama ba ako? Oo, at nakasalalay ang misyong to sa 2 taong paghahanda ko para makaharap sila. Kita mo to? Itong pa akong hindi na kaya maglakad, sila rin na may gawa niyan. Hindi ko rin alam na may mas malalim pa palang dahilan yung ginagawa mong to. Ay, ang mabuti pa, kung gusto mong magpalit ng damit, sige na, magpalit ka na. Matutulog na ako dito. O sige, sigurado kang kaya mo ha? Sigurado nga ako, ang kulit. Nagkibit balikat na lamang siya imbis na kulitin pa ako na magpalit ng damit. Saka siya dumiretso sa banyo. Marahas na napabuntong hiningang humakbang ako sa direksyon patungong bintana. Maliit lang ang bahay na napuntahan namin. Isang barong-barong na may isang kwarto at sala na karugtong ng kusina. Bubuksan ko sana ang bintana, kaya lang malakas ang bawat hampas ng hangin, kaya hindi ko na lang tinuloy. Minabuti kong sumilip na lang sa maliit na siwang ng bintana para makita ang labas. Sa kabila ng malakas na hangin at marahas na pagbagsak ng tubig ulan, nangunot ang noo ko nang mapansing tila ba may aninong gumagalaw mula sa malayo. Anino yon ng tao. Nakakasiguro ako dahil sa hugis nito. Pilit kong sinusubukang pagmasdan ang galaw ng anino para kumpirmahin, pero... Diyos ko po! Diyos ko! Ricardo, ano ka ba naman? Ano ba sinisigaw mo dyan? May ano? Diyos ko, ba't may kalansay? Ano ka mo? Saan? Dito sa banyo! Tignan mo! Hala, oo nga. Umalis na tayo rito. Amara, tara na! Paano tayo makakaalis kung malakas ang ulan sa labas? Tapos sira pa yung sasakyan mo. Matitiis mo ba na may kasama tayong kalansay sa loob ng bahay? Kalansay na yan, hindi na tayo magagambala niyan. Ang dapat mong isipin kung paano natin mapapalipas yung gabi nang hindi tayo napapahamak. Anong ibig mo sabihin? Sumilip ako sa labas. May nakita akong taong palakad-lakad dun. Ibig sabihin lang nito, hindi nga abandonado ang lugar na to. Pero, nasan sila? Katatanong pa lang ni Ricardo, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong.
Pareho kaming nagulantang, pero mas nanguna ang kutob ko kaya nagmamadali akong tumakbo patungo sa bag na dala ko. Binuksan ko yon at nilabas ang dala kong buntot pagi. Pero ang ikinagulat ko ay nang si Ricardo na ang lumapit sa bag niya. Naghalungkat siya doon at lumabas lahat ng dala niya. Wala siyang dalang bawang at asin tulad ng sinabi niya sa akin, pero may dala siyang 2 baril at ilang mga bala. Mabilis niya yung kinasa at tinutok sa bubong. Halika, Amara. Magtago ka sa likod ko. Bakit may dala kang baril? Hindi na mahalaga yun sa ngayon, Amara. Bilisan mo. Patuloy pa rin kumakabog yung bubong. Baka biglang bumagsak yan. Nalintik ka na. May hindi ka nga sinasabi sa akin. Ano ba? Mas unahin mo pa bang intindihin yan kaysa sa kumakabog sa bubong? Paano kung may bigla na lang bumagsak dyan? Mamaya ka lang talaga sa akin. Inis man ako kay Ricardo, mas kailangan kong unahin ang paparating na panganib sa aming dalawa. Ilang saglit pa muling may kumalampag sa bubong. Tila malakas na paghampas ng pakpak ang narinig ko kaya agad akong nakapaisip na baka aswang yon. Nagmamadali kong kinuha ang langis na dala ko na nasa loob ng bag at nakumpirmang aswang nga nang makita kong kumukulo yung langis sa loob ng botelya. Aswang yan! Hindi basta-basta tinatabla ng bala. Ano? Paano mo naman nasigurong aswang nga? Dahil dito sa langis na dala ko, tumabi ka dyan. Hindi epekto yung hawak mong baril. Hindi ako naniniwalang may mga aswang. Igago ka pali! Kung ganun, bakit mo ko sinamahan? Para patunayang wala nga mga aswang. Ay naku Ricardo, nanggigigil ako sa'yo. Ikaw ang hahampasin ko ng buntot pagi, makita mo. Saklolo! May bata sa labas. Teka, Pakiusap, tulungan niyo po ako! yung anak ni Mang Rodel. Kailangan ko siyang puntahan. Amara, teka lang. Ano ka ba? Baka saktan ka ng kung sino dyan sa labas. Hindi ko nalang pinansin si Ricardo. Iika-ikang binuksan ko ang pinto. Agad na bumungad sa akin ang uwak-uwak na aswang. Sa pagkabigla, ang tanging nagawa ko lang ay hampasin ito ng buntot pagi. Mabuti na lang at napaatras ito, kaya mabilis naman akong nakapasok ulit sa loob para kunin ang bag ko. Ikaw na munang bahala. Mahina ang buntot pagi sa kanya. Diyos ko, ano yun? Eh di malaking uwak. Bilisan mo na, kaya mong labanan yan. Walang ganyang kalaking uwak. Napaismid ako lalo na nang pinasok na kami ng uwak-uwak sa loob ng bahay. Sinubukang pagbabarilin ni Ricardo ang aswang pero hindi yun tumalab. Saglit ko na muna siyang hinayaang makipaglaban hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon. Kaagad akong kumuha ng kahoy na may bolang gawa sa tela sa dulo. Binuhusan ko yon ng gaas pagkatapos ay sinindihan. Tumabi ka Ricardo! Amara, anong gagawin mo? Tumabi ka na lang, bilis! Hindi na ako nakapaghintay pa. Mabilis kong inihagis ang sinindihan kong kahoy patungo sa uwak-uwak na ngayon ay sinusubukang saktan si Ricardo. Agad itong nagliyab na naging dahilan para umatungal ito ng sobrang lakas. Ang nakabibingi at matinis na pag-atungal nito ay halos dumugo ang mga tenga namin. Kaya tila wala sa sariling napatakip ako ng tenga kasunod ng paglabas ng uwak-uwak mula sa loob ng bahay. Kahit masakit pa rin sa tenga ang magkahalong matini sa tila paos na boses nito, nagmamadali akong dumiretso sa pinto at hinagilap yung batang narinig ko kanina. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, nagulat ako nang may dumakma sa suot kong damit saka ko hinatak pabalik sa loob. Aray ko! Bitiwan mo ko! Nasisiraan ka na ba? Nakita mo kung gaano kalaki at nakakatakot yung nilalang na yun. Bakit ka pa lalabas? Bakit sinara mo yung pinto? Buksan mo! Kailangan ko iligtas yung bata! Siguradong sa nakita natin, hindi mo na maililigtas pa yung bata. Ano ba, Amara? Maililigtas ko pa siya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Gusto mo talagang iligtas yung bata? Kung ganon, ako na ang lalabas. Dito ka lang, hintayin mo ako. Tanga ka ba talaga? Nakita mo na kung anong epekto ng baril sa aswang na kinalaban natin kanina, di ba? Hindi yan tumatalab sa kanila. Sa ating dalawa, di hamak na mas may alam ako sa mga aswang. Pero pilay ka. Paano ko makikipaglaban sa mga aswang kung iika-ika ka? Ano ka ba? Hindi ako baldado, kaya pwede ba? Umalis ka dyan! Sa pilitan at marahas na itinulak ko si Ricardo bago ako nagpupumilit na bumangon.
Kahit iika-ika, sinubukan kong buksan muli ang pinto, lalo na nang marinig kong muli ang boses ni Cheche. Umiiyak ito at humihingi ng tulong. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Tulong po. Nandiyan na po yung mga aswang. Baka po bakain na nila ako. Wala na po ako mapagtataguan. Kailangan ko nang buksan ang pinto. Ako na magbubukas. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin bubuksan yung pinto. Dahil lang narinig natin bata ay nasa likod niyan. Ibig mo sabihin, baka nagpapanggap lang siya? Hindi natin alam, Amara. Kaya nga kailangan natin makasiguro. Teka lang, sisilipin ko na muna. Wala akong nagawa nang hinawi niya ako mula sa pinto at saka sumilip sa maliit na butas ng pinto. Sandali lang siyang sumilip doon para bang tinitingnan niya ng maigi kung tama bang nakikita niya bago niya yon tuluyang binuksan. Umiiyak na mukha ni Cheche ang bumungad sa amin habang nasa likod niya ang isa pang uwak-uwak. Kaya dali-dali siyang kinuha ni Ricardo papasok sa loob at mabilis na sinara muli ang pinto. Cheche! Diyos ko, salamat naman, buhay ka pa. Sobrang nag-aalala sa yung tatay mo. Opo, ate. Shh, huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Poprotektahan kita hanggang sa makaalis tayo sa lugar na to. Ate, akala ko po talaga mamamatay na ako. Teka, paano ka nakatakas mula sa mga aswang? Kinulong po nila ako kasama ng iba pang mga biyag. Tapos po, nung naglalabas na sila ng taong isusunod nilang kakainin, aksidente nilang hindi nailak yung pinto. Kaya nagawa ng ilan sa amin ng makatakas. May mga kasama pa po ako, pero isa-isa na po silang nakuha ulit ng mga uwak-uwak. Mabuti na lang po, nakatakas po ako. Marami pa bang mga nakaligtas? Baka pwede natin silang tulungan. Opo ate, marami pa po sila, pero hindi po ako sigurado kung hindi pa sila nahuli ulit. Ano? Gusto mo bang iligtas din natin sila, Amara? Bawat buhay mahalaga, Ricardo. Kaya kailangan iligtas natin sila. Pero hindi natin pwedeng iligtas sa mga taong yon kung kasama natin si Cheche. Mas mabuting mailabas na muna natin siya sa baryong to, saka tayo bumalik. Hindi ba nakakatakot yung gagawin natin? Mga aswang yun eh. Sira talagang tuktok mo, no? Ayan, total at nagkaroon na tayo ng pagkakataon, baka pwedeng magpaliwanag ka na sa akin. Bakit mo ako niloko? Bakit mo sinabing gusto mong tumulong sa akin sa pagtugi sa mga aswang na uwak-uwak kahit na ang totoo naman hindi ka naniniwala sa kanila? Ay, ano pa nga ba magagawa ko kundi ang umamin, di ba? Sinamahan kita kasi gusto kong malaman kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ni Lolo Rigor tungkol sa mga aswang. Palagi niyang kinukwento sa akin ng mga aswang, tulad na lang ng iba't ibang uri nun. Pero inabot na lang ako ng 30, wala pa rin naman ako nakikitang nilalang na gaya nila. Ganon? Ibig sabihin, talagang usisero ka lang pero wala kang alam? Ano? May alam ako, no? Alam ko ang tungkol sa mga aswang at kung paano sila mapapatay. Pero hindi lang talaga ako naniniwala. Kasi paano nga ba magkakaroon ng mga ganong klaseng nilalang? Akala ko kasi dati, mahilig lang talaga si Lolo sa mga kwentong aswang. O ngayon, ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang pala na naniniwala sa mga kwento niya kahit ang totoo, lihim mo siyang pinagtatawanan noon? Wala na ako may sasagot dyan. Dahil tama ka naman talaga. Ngayon nalaman kung totoo nga sila. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya. Kakaiba ka rin talaga. Pero ang importante, hindi ka na nagpabigat sa akin. Bukas ng umaga, isama mo agad yung bata paalis sa baryong to. Hahanapin ko yung pugad ng mga aswang kung saan nila tinatago ang mga taong sinasabi ni Cheche. Hindi kita iiwanan, no? Akala ko ba natatakot ka? Sino ba nagsabi sa'yong takot ako? Hindi ako takot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa'yo. Dahil kahit na matapang ka pa, pilay ka naman eh. Puro ka pang mamaliit. Nakita mo kung paano ko napaalis yung aswang kanina pero minamaliit mo pa rin ako. Ay, isipin mo na kung ano man ang gusto mong isipin. Basta sasamahan kita bukas. Teka, bukas? Abutin pa ba tayo ng bukas na hindi tayo ginagambala ng mga yan? Yan ang hindi ko alam. Sa ngayon, ang kailangan lang natin gawin, maghintay ng pagkakataon para mailabas si Cheche. Kahit puro pagtatalo ang namagitan sa aming dalawa ni Ricardo, nagawa pa rin naming magkasundo, alang-alang sa batang ililigtas namin. Dahil yata sa
pagkakasunog ko sa likod ng uwak-uwak, hindi na ito bumalik at hindi na rin naman nagtawag ng kasama. Namalayan ko na lang na nakatulog na pala ako at kung hindi pa ako niyugyug ni Cheche, hindi pa ako magigising. Ate Amara! Ate, umaga na! Ay hala, inabot tayo ng umaga? Opo, ate. Wala na pong dumating na mga aswang kagabi. Kung ganun, halika na. Kailangan na nating umalis. Nasaan na nga pala si Ricardo? Nandito ako, Mara. Niligpit ko lang yung mga gamit natin. Gising ka na pala. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Masarap pa ang tulog mo, kaya inayaan na muna kita habang nagliligpit ako rito. Hindi pa naman ganun katagal simula nung magising ako, kaya ayos lang. Ganun ba? Ano pang hinihintay natin? Tara na! Oo, ito na. Oh, ito gamit mo. Kailangan na natin magmadali. Ayusin pa natin yung sasakyan ko. Ate, kuya, hindi niyo po ba iniligtas yung mga kasama ko? Ililigtas namin sila. Pero sa ngayon, kailangan muna naming ilabas ka rito sa baryong to. Hindi pwedeng isama ka namin dahil baka mapahama ka lang ulit. Pero, ako po nakakaalam kung nasan sila eh. Hindi po ba mas mabuti kung isasama niyo po ako? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Gusto ko pong matulungan silang makaalis dahil may mga naging kaibigan na din po ako dun eh. Ricardo, ano sa tingin mo? Tama siya. Kung isasama natin siya, mas mapapadali tayo makarating sa kailangan natin puntahan. Ang problema lang, matadamay siya kung sakali. Yun nga eh. Teka, sa tingin ko pwede sigurong ituro mo na lang muna sa amin kung saan. Tama. Magaling ako sa direksyon. Kaya kahit na ipaliwanag mo lang sa amin, matatandaan ko. Gusto ko pong sumama. Sasama po ako sa pagliligtas sa mga kaibigan ko. Pakiusap po. Pagbigyan niyo na po ako. Ay, makulit ka rin palang bata ka. Paano yan, Ricardo? Ano pa nga ba magagawa natin? Sige na, sasama ka na namin ha. Pero kapag natuntunan natin ang lugar kung nasan yung mga aswang, itatago ka namin ha. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi kami bumabalik. Pero, paano po kung hindi na po kayo makabalik? Huwag ka mag-alala, makakabalik kami para kunin ka at makaalis sa baryong to. Sa totoo lang, hindi ko akalain na pati ang katabing baryo ng baryo namin noon ay nasakop na rin pala ng mga uwak-uwak na aswang. Sa lakas nila at taglay na kapangyarihan, talagang walang magawa ang mga tao sa pagiging mapanakop nila. Dahil doon pakiramdam ko, tama talaga ang naging desisyon ko na labanan sila. Ito na ang huling pagkakataon na maghahari sila sa lugar na ito. Dahil pagkatapos nito, mauubos na ang kanilang lahi. San ba talaga yung sinasabi mong lunggahan nila? Basta po, malapit na tayo. Lampas kalahating oras na tayo naglalakad eh. Sa totoo lang, nagugutom na ako kasi hindi pa tayo nag-aalmusal. Kaya nga, hindi mo ba nakalimutan lang, Cheche? Hindi ko po makakalimutan kung saan yun. O siya, sige, tumuloy na lang tayo sa paglalakad hanggang sa makarating tayo. Teka, Oh, ba't ka uminto sa paglalakad, Amara? dito kami nakatira dati. Dito kami masayang namuhay kasama ang buong pamilya ko. Ang nanay at tatay ko, ang mga tiyo at tiya ko, kasama ang mga pinsan ko. Lahat sila kasama kong namuhay sa lupaing to pero dito rin sila lahat namatay. Dito sila pinatay ng mga aswang na yon. Amara, Hindi ako makakapayag na hindi akong tatapos sa buhay nila. huwag ka mag-alala. Malapit mo nang makuha ang hustisya. Oo, alam ko. Tara na po, Ate Amara, Kuya Ricardo. Malapit na po tayo sa sinasabi kong lugar. Tara na nga, baka maiyak pa ako rito. Sa patuloy naming paglalakad, unti-unting kumulimlim ang langit. Kaya imbis na maglakad, sinubukan na naming tumakbo. Binitbit na ni Ricardo si Cheche para mas mapabilis kami pero kahit gaano pa kami katulin, hindi namin natalo ang bilis ng pagbuhos ng ulan. Wala kaming nagawa kundi ang sumilong sa isang malaking puno habang unti-unti pang lumalakas ang hangin. Buwisit na ulan yan. Bakit ba hindi pa yan matigil-tigil? Kaya nga eh. Pero alam mo ba kung anong kinakatakot ko? Ano? Yung plano natin na sunugin sila. Paano natin sila masusunog kung ganito kalakas yung ulan? Hindi nyo naman po sila kailangang sunugin, Ate, Kuya. Ha? Ano ibig mo sabihin, Cheche? Hindi naman po kasi sila mamamatay. Kahit na ano pong gawin nyo.
Parehong bumaba ang tingin namin kay Cheche na ngayon ay nakatingin din sa amin. Ang kaninang malaanghel na mukha niya, unti-unting napalutan ng dilim, kasunod ng pagngisi ng kanyang mga labi at ang paghalakhak niya na tila ba isang bruhang nababaliw. Amara, ano nangyayari sa kanya? Mukhang nagkamali ako, Ricardo. Hindi siya si Cheche. Ate, ako po to. Ako po talaga si Cheche. Ang galing mo naman, Amara. Nailigtas mo nga talaga ang anak ko. Mang Rodel, anong ginagawa mo rito? Dito ang tunay namin tirahan. Hindi mo man lang ba naramdaman? Isa kang albularya, hindi ba? Ibig mong sabihin, palabas lang ang lahat? Oo, isa itong munting palabas. Talagang malambot ang puso mo. Akalain mong ginamit ko lang ang isang bata at agad-agad kang sumugot kahit hindi ka pa ganun kahanda. Kahit alam mong pilay ka at mahina. Hindi ako mahina! Mahina ka pa, Amara. Siniguro namin kunin ka at patayin habang mahina ka pa. Hindi namin hayaang mangyari ang propesiyang nagsasabing isang pilay na albularyang tatapos sa lahi namin. Hindi nagkamali ang propesiya niyo. Talagang ako ang tatapos sa inyo! Iyon ay kung makakayanan mong labanan kaming lahat. Kasabay ng marahas na pagbayo ng pinaghalong malakas na hangin at ulan, dumagundong ang langit dahil sa kulog at kidlat. Kasunod noon ay ang paglabas ng maraming uwak-uwak na aswang. Halos hindi ko na mabilang sa dami nila. Agad na napahawak si Ricardo sa braso ko at pilit akong itinago sa likuran niya na para bang kaya niya akong protektahan. Diyan ka lang sa likod ko. Napakarami nila. Ano bang magagawa mo kung ilalagay mo ako sa likod mo? Tumabi ka dyan! Ako nang bahala! Hindi bang sabi mo, mutya ng kidlat ang kailangan para matalo ang mga aswang na uwak-uwak? Ano naman ngayon? Wala naman tayong... Teka nga! Huwag mong sabihin na ikaw yung apo ni Lolo Rigor! Ako nga. At dala ko ang mutya ng kidlat. Kaya diyan ka lang sa likod ko. Hindi na ako nakakibo lalo na nang bigla niyang kinalas ang suot niyang mutya at itinapat sa mga uwak-uwak na aswang. Lahat ay natakot sa ginawa niya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, walang kahit na anong nangyari. Natulala ako sa ginawa niya habang si Mang Rodel at Cheche ay parehong napahagalpak sa katatawa. Yan ba ang panlaban niyo sa amin? Walang kwenta yan. Mga kasama, kunin niyo na ang dalawang yan at gawing bihag. Iaalay natin sila sa hari ng mga uwak-uwak. Hindi pwede to, Ricardo. Akin ang mutya. Pero hindi naman gumagana to. Tingnan mo, palapit na sila. Akin na sabi! Gagana yan! Sigurado may problema lang! Eto, pero anong gagawin natin? Papalapit na sila. Ikaw naman ang magtago sa likuran ko, Ricardo. Ako nang bahala sa kanila. Ano magagawa mo kung di nga umiipekto yung pangontra sa kanila? Umi-epekto pa rin ang mga yun. Sadyang kaya lang nilang kontrolin pabalik. Makakakuha pa tayo ng oras para dasalan kong mutya na to. Dadasalan mo yung mutya? Pero bakit? Basta! Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Dalian mo! Magtago ka sa likod ko at kumuha ka ng buntot pagi dyan sa bag. Dali-daling nagtago si Ricardo sa likod ko habang ako naman ay sinangga ang isang aswang na muntik akong sunggaban. Umeepekto pa rin ang buntot pagi. Nakita kong nalapnos ang balat nito pero hindi yun kasing tindi ng pagkalapnos ng isang ordinaryong aswang. Tuloy-tuloy kong pinaghahampas ang mga aswang hanggang sa nagawa kong tumakbo palayo sa kanila. Handa ka na ba, Ricardo? Kailangan mo na akong tulungan. Ano? Parang tulong yung kailangan kong gawin. Kailangan mong humalili sa akin at protektahan ako habang sinasagawa ang dasal. O sige, akong bahala. Mabilis kaming nagpalit ng pwesto. Siya na ngayon ang nasa harapan habang ako ay nasa likod niya at inihahanda ang ritual na kailangan kong isagawa. Magaling namang makipaglaban si Ricardo gamit ang buntot pagi. Halata sa kanya ang kasanayan sa pakikipaglaban. Siguro dahil isa siyang dating sundalo. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit pinili niyang magretiro sa murang edad. Imbis na isipin pa yun ng husto, nagpatuloy ako sa pagdadasal ng mga lengguwahe ng albularya. Pero pahirapan yun, lalo na at may mga kalaban kaming aswang noong mga sandaling yon. Hindi pala madaling magbasbas ng mutya habang nasa gitna ng labanan. Amara, hindi ka ba tapos dyan? Malapit nang maputol tong buntot pagi. Malapit nang matapos, tiisin mo na lang. Amara, may mas malaking papalapit sa akin. Hindi ko na yan kakayanin.
Kayanin mo! Malapit na akong matapos! Pero mukhang bumigay na talaga si Ricardo dahil tuluyan na siyang tumumba nang may sumunggab na uwak-uwak sa kanya. Nang dahil sa pagkatumba niya, nabitiwan kong mutya ng kidlat. Nagmamadali kong itinulak si Ricardo palayo sa aswang at inutusan siyang kunin ng mutya. Habang ako naman, hinampas ko ng buntot pagi ang aswang na muntik na kumagat kay Ricardo. Pagkahampas ko sa aswang, dumukot naman ako ng bawang sa bulsa ko at saka ko ipinasak sa bibig nito. Kung ordinaryong aswang lang, baka patay na yon, pero hindi. Nagawa pa nitong iluwa ang bawang habang pilit akong iniibabawan. Ricardo! Ang mutya ng kidlat! Ito! Saluhin mo! Dali! Init siya niyang mutya ng kidlat pa ilalim para makarating sa akin, pero medyo malayo sa akin ang binagsakan nun kaya pilit ko yung inabot. Hirap na hirap ako habang tuloy-tuloy na pinagkakakalmot ako ng uwak-uwak at pilit akong sinasaktan. Ang tanging nakakapigil lang sa kanila ay ang suot kong mga anting-anting. Pero alam kong hindi na rin magtatagal, tatablan na rin ako ng mga ginagawa nila. Layuan niyo siya! Ako ang kainin niyo! Isang nakabibinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Pero hindi nagpatinag ang mga aswang na nakaibabaw sa akin. Patuloy nila akong ginulo habang si Ricardo ay naririnig kong panay na rin ang pagpapaputok ng baril. Hanggang sa wakas ay nadampot ko na nga ang mutya ng kidlat. Habang patuloy nila akong dinadaganan, pilit akong nagdarasal. Taimtim kong dinasalan ang mutya ng kidlat hanggang sa unti-unti itong magliwanag. Sa isang iglap, dumagundong ang langit dahil sa malakas na kulog kasunod ng nakamamatay na kidlat. Tinamaan ang mga aswang na nasa ibabaw ko. Amara! Diyos ko, Amara! Narinig ko pang nag-aalangang pagtawag ni Ricardo sa akin lalo na't lahat ng mga aswang sa ibabaw ko ay natusta na ng kidlat. Habang ako, hirap na itinulak ang mga namatay na uwak-uwak hanggang sa tuluyan na nga akong nakawala. Ayos lang ako! Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas ka! Paano nangyari? Paano buhay ka pa sa lakas ng kidlat? Dahil ang kidlat na tumama sa mga kasamahan mo, kidlat na gawa nitong hawak ko! Paano nangyaring gumana yan? Kanina lang hindi umubra. Ano pa bang inaasahan mo? Nahawakan ng isang albularya kaya gumana. Atras! Umatras kayo lahat! Oh, akala ko ba matatapang kayo? Bakit biglang gusto niyong umatras? Itapon mo yung mutya ng kidlat mo at lumabang ka sa amin ng patas! At kailan ba kayo naging patas, ha? Alam niyong higit na mas malakas kayo kaysa sa mga tao. Kaya nga ginagamit niyong lakas niyo para maghari-harian, diba? Hindi kami nagkahari-harian. Sadyang ang pagkain lang talaga namin ay mga tao. Dinisenyo kami para kumain ng mga walang kwentang mahihinang nilalang na gaya niyo. Kami walang kwenta? Kayo nga ang walang ibang ginawa kundi mamerwisyo lang ng mga tao. Kaya nababagay lang sa inyong matapos na. Tama ng paghahari-harian niyo! Kasabay ng pagsigaw ko ay ang muling pagtama ng kidlat sa kumpol ng mga uwak-uwak na aswang. Mabilis silang nagkalasan. Maging si Mang Rodel na noong unay napakayabang pa sa akin, tumakbo na rin. Kanya-kanya sila ng karipas ng takbo habang patuloy ang pagtama ng kidlat sa bawat aswang na tumatakas. Ilang saglit pa, humawak sa akin si Ricardo habang pinapanood kung paano unti-unting napupulbos ang kalaban naming mga aswang. Hindi ba tayo masasama sa matatamaan ng kidlat? Kinakabahan na ako eh. Mga aswang lang ang tinatamaan yan. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala sa nangyayaring to. Parang isang bangungot lang. Minsan, kung ano pang hindi ka panipaniwala, yun pang totoo. O heto, Teka, bakit mo binabalik sa akin yung mutya? sa'yo yan, diba? Oo nga, pero kailangan mo to. Albularya ka eh. Tsaka hindi naman gagana sa akin yan. Nakita mo naman yun nangyari kanina, di ba? Hindi lang gumana yon dahil hindi pa nababasbasan ng albularyo. Hindi ba't isang albularyo ang lolo mo? Bakit hindi niya binasbasan bago niya bigay sa'yo? Ang totoo niyan, hindi ko rin talaga alam eh. Kasi nung binigay niya sa akin yan, nangihina na siya. May mga sinabi pa siya sa akin bago siya bawian ng buhay pero hindi ko na talaga masyadong naintindihan eh. Ganun ba? Siguro sinasabi niya sa'yo na pabasbasan mo pero hindi mo nagawa.
Kaya eto, tanggapin mo na. Mas kailangan mo yan kesa sa akin. Pero ikaw ang albularya. Ikaw dapat ang gumamit niyan. Kung kailangan ko naman, pwede naman kitang dalawin at isama, diba? Talaga? Isasama mo ako ulit? Pasensya na. Natakot ka na yata sa mga nangyari ngayon. Ayos lang, kahit hindi mo na ako samahan ulit. Hindi naman madaling sumama ang loob ko. Oo, hindi. Siyempre, sasamahan kita ulit sa susunod. Lalo pa at mukhang bagay tayong dalawa. Ano ka mo? Bagay na maging magkatandem. Yon. Kasi kita mo naman, natalo natin yung mga aswang. Akala ko kung ano na eh. Simula noong araw na yon, naging magkaibigan na nga kami ni Ricardo. May mga pagkakataon na siyang pumupunta sa bahay namin para lang makibalita kung may maitutulong ba siya sa akin at may pagkakataon naman na akong pumupunta sa kanya. Ang sabi niya sa akin, kaya raw nagretiro siya kaagad bilang isang sundalo ay dahil sa pagkamatay ni Lolo Rigor. Doon niya kasi napagtanto na hindi niya gustong palaging nakadestino sa kung saang lugar. Natatakot siya na baka muli siyang mawala ng mahal sa buhay habang nasa malayo siya. Mabuti na nga lang daw at naabutan niya pang may hininga si Lolo Rigor bago ito binawian ng buhay. Apo ko, kanina ka pa sulyap ng sulyap sa may bintana. May hinihintay ka pa ba? Opo, Lola. Si Ricardo po ang hinihintay ko. Ang sabi niya kasi sa akin, ihahatid niya raw tayo sa pupuntahan natin para madali na tayo makarating. Ay, ganun ba? Pero anong oras na? Kailangan na nating umalis. Hindi kaya nakalimutan niya? Hindi niya pwedeng makalimutan yun, Lola. Abay, paano mo naman nasabi na hindi niya pwedeng kalimutan, Aber? Magagalit ka ba sa kanya kung nakalimutan niya nga? Siyempre, no. Nangako siya sa akin na sasamahan niya tayo pagkatapos hindi niya pala tutuparin. Kung siya nga ang nangako, baka parating na yon. Baka sumabit lang. Baka nga po may dinaanan lang. Ang mabuti pa po, hintayin na lang natin siya sa labas. Yan ang mabuting naisip mo, Apo. Halika na, para pagkarating niya nakabang na tayo. Tulungan ko na po kayo dyan sa mga dala niyo. Kung bakit ba naman napakarami niyo pong dalang mga pagkain eh. Hindi naman kakainin ng mga patay yan. Aray ko naman po, Lola. Ba't naman po kayo nananakit? Paano hindi ako mananakit? Ngayon na nga lang ako nakapagluto ng marami para sa kanila, sinasaway mo pa ako. At isa pa, hindi lang naman yan para sa mga patay. Darating din ang tiyo at tiya mo kasama ang mga pinsan mo, kaya maraming makakakain. Abay, mala. Talaga po bang pupunta sila? Oo, lalo na at gusto ka rin nilang pasalamatan. Sus, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, saka sila magpapasalamat. Natakot lang naman sila, Apo. Ikaw lang din naman ang matapang, kahit napilay ka. Wala naman po kasi mangyayari kung walang kikilo sa atin, di ba? Tsaka, pinangako natin to kina nanay at tatay, di ba? Oo na, Apo. Ay, bahala na. Ang importante, tapos na ang lahat at wala na tayong problema. Malaya na tayong makakabalik para bisitahin ang dati nating bahay, pati na rin ng mga yumao nating kamag-anak. Tama po, Lola. Teka, parating na po pala si Ricardo. Ayun yung sasakyan niya. Aba, may sasakyan pala talaga siya, ano? Opo, Lola. Hindi niya lang nadadala nitong mga nakaraang dumadalaw siya rito kasi hindi pa napapaayos sa talyer. Sundalong-sundalo ang dating niya, ano? At gwapo pa. Wala ba talagang namamagitan sa inyong dalawa? Lola naman, ayan na naman po kayo eh. Nangihinayang lang kasi ako kung sakali mang hindi kayong magkakatuluyan. Sigurado ako magkakaroon kayo ng magagandang mga anak. Lola naman eh. Oh, nag-aaway na naman po ba kayo? Pasensya na po kayo at medyo natagalan ako ha. Bumili pa kasi ako ng mga bulaklak para sa pagdalaw natin sa pamilya nyo. Ay nako, napakalambing mo namang bata, Ricardo. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Naku, wala po yun. Mas maganda po kung may dala tayong bulaklak para kahit papano maramdaman nilang mas espesyal sila. Ay, espesyal nang may tuturing na pagkatapos ng 3 taon, makakabalik na kami at makakadalaw sa kanila. Pero mabuti na rin na magdala ka ng bulaklak para maipaalam mo ng maayos si Amara sa tatay niya. Lola naman! Kaya nga po, Lola, isa rin po talaga yun sa dahilan kung bakit ako bumili ng mga bulaklak. Anong ibig mo sabihin, ha? Umiwa si Ricardo ng tingin, sabay sabi ng wala. Pagkatapos ay agad na siyang nagyaya dahil ayaw naman niyang abutan kami ng dilim bago makauwi sa kanila.
Busangot na sumakay ako ng sasakyan kahit na inilahad niya pa ang kamay niya para sana tulungan ako. Ewan ko ba, pero may kung ano sa loob ko na gusto sanang may kumpirmahin siyang bagay tungkol sa aming dalawa. Kaya lang, sa kabilang banda, natatakot akong baka hindi maging maganda ang kalabasan kung sakali mang matuloy ang iniisip ko. Tahimik ako buong biyahe habang si Ricardo at Lola Budang ay panay ang kwentuhan tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Nagkukwento si Lola Budang tungkol sa pamilya namin at ganoon din naman si Ricardo tungkol sa pamilya nila. Nakinig lang ako sa kanilang dalawa hanggang sa hindi na namin namalayang nakarating na pala kami sa baryo. Pagkababa ng sasakyan, nakita kong naroon na ang mga pamilya naming kasamang nakaligtas sa trahedyang nangyari. 3 taon na ang nakalilipas. Aba, ang ganda ng ngiti ng apo ko ha. Akala ko ba naiinis ka sa kanila dahil naging duwag sila? Wala na po yun, Lola. Kanina habang kausap ko si Tio at si Tia, ramdam kong sincero sila sa pagpapasalamat tsaka sa paghingi nila ng tawad sa akin. Ang sabi ni Tio, natakot lang daw sila dahil maliliit pa yung mga pinsan ko na baka may mamatay ulit sa oras na sinubukan nilang gumanti. Nakita ko sa mga mata nila kung gaano sila katotoo sa mga sinasabi nila. Kaya sa tingin ko, ayos na. Hindi rin naman maganda kung habang buhay ako magtatampo sa kanila, 'di ba? Sinasabi ko na nga ba't hindi mo rin sila matitiis eh. Halika nga rito, apo. Hindi mo alam kung gaano mo akong napasaya ngayon. Siya nga po pala, Lola. Nasaan na si Ricardo? Ay, oo nga no. Nasaan na ba yung batang yon? Ay, ayun no. Naroon siya sa puntod ng mga magulang mo. Tara na po, Lola. Puntahan natin. Teka lang. Huwag tayong magpahalatang malapit tayo sa kanya. Ha? Pero bakit naman po, Lola? Basta. Gusto ko kasing marinig kung anong mga sinasabi niya sa mga magulang mo. Sus! Si Lola naman eh. Ba't kailangan pa nating malaman? Wala na akong nagawa pa nang dahan-dahan kaming naglakad patungo sa direksyon kung nasaan si Ricardo. Doon sa puntod ng mga magulang ko. Nasa likod niya kami. Medyo malayo ang distansya pero kahit papano ay sapat na para marinig namin ang kung anuman ang mga sinasabi niya. Huwag na po kayo mag-alala sa anak niyong dalaga ha, dahil sisiguruhin ko po sa inyo na nasa ligtas na mga kamay na siya. Hindi ko po siya pababayaan. Aalagaan ko po siya tulad ng pinangarap niyong pag-aalaga sa kanya. Magpahinga lang po kayo dyan. Ako na po yung bahala. Ay sus! Nagpapaalam na sa mga magulang pero kay Amara hindi pa. Paano kung pumayag ang mga magulang niya? Tapos ayaw naman pala sa'yo ni Amara. Lola Budang, Amara, ano kasi, ano po? Naku, Ricardo, akala ko pa naman Boy Scout ka. Di ba dapat lagi kang handa? Pasensya ka na ha. Natotorpe kasi ako sa'yo eh. Paano ba naman, palagi ka masungit sa akin kahit halata namang may pagtingin ka rin. Hoy, ano sinasabi mo, ha? Masyado naman yatang mataas ang apog mo. At yun na nga po, Miss Anne. Kahit ilang beses ko pang itanggi na hindi ko siya gusto, sa huli naman, napaamin niya pa rin ako. Pagkatapos siguro ng ilang buwang ligawan, napasagot na niya ako at naging magkarelasyon muna kami ng 7 taon bago tuluyang nagpakasal. Hindi rin kasi naging madali. Marami kaming dinaan ng problemang sinolusyonan namin bago kami humarap sa altar. Siyempre, isa na rin doon ang dahilang isa akong pilay at hindi tiwala ang mga magulang ni Ricardo na magiging isa akong mabuting asawa sa kanya. Ano't ano pa man, si Ricardo ang nagpasya kung ano ang gusto niyang tahaking buhay at kasama ako sa pinili niya. Hanggang dito na lang po siguro muna, Miss Anne. Siya nga po pala, sa magtatanong po kung isa pa rin akong albularya, opo, itinuloy ko po yon dahil ang kakayahan ko na lang ang naiwang pamana ng pamilya ko. Lubos pong gumagalang, Amara. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com.
Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.